Juncture, I am pleased to introduce our esteemed speaker, Engineer Arvin F. Nilio. Engineer Arvin is a licensed agricultural and biosystems engineer, currently serving as an irrigation engineer at Irrigation Engineer Ltd in the United Kingdom. Engineer Nilio is a proud alumnus of Central Bicol State University of Agriculture, where he earned his bachelor's degree in agricultural engineering. Over the years, he has gained extensive experience in irrigation design, agricultural research, and farm mechanization both in the Philippines and abroad. He has previously worked in renowned organizations such as Philippine Rice Research Institute and All Certified Equipment Trading Corporation, where he contributed to the design and implementation of efficient and sustainable irrigation systems. His technical expertise spans across AutoCAD, LandFX, and Revit tools, which he uses to create smart irrigation solutions that promote water efficiency and support agricultural sustainability. Beyond his engineering accomplishments, Engineer Nilio is also a dedicated educator and resource speaker, sharing his knowledge on topics such as farm machinery operation, system maintenance, and modern irrigation practices. Everyone, let us all welcome with virtual applause our resource speaker, Engineer Arvin F. Nilio. Hello, good morning sa lahat. Naririnig ba? Hello? Good morning. Rinig ba ako? Maulang umaga sa ating lahat. Wait lang. Verify ko lang kung naririnig ako. Pa-comment naman sa host. Hello Good morning. sir, good morning po. Yes po. Naririnig? Malinaw? Belated happy birthday po sir. Ay, thank you. Kahapon. Apo sir, naririnig ka po namin sir. Okay. Tell me kung pwede na mag-proceed sa presentation natin. So yun, maulang umaga sa ating lahat. Lang dito sa ano. Just for verification lang, naka-work from home po ako. Pero yung base ko ng employer ko is sa UK po. So, proceed na po ba? Good morning. Proceed ko na po. Okay.
Apologies to everyone. Please stay put. We're just having a technical issues po. Yan, okay na. Okay na. Sige. Thank you. Sorry for the inconvenience. So, to begin the presentation, thank you very much for the organizing this webinar. My topic is automatic precision irrigation system, and may I commend the organizer for very fruitful and knowledgeable webinar for this today's activity. So yun, just konting kwento lang. So before ako mapasok dito sa company namin, which is work from home, UP based. So I rendered my 2-year experience sa Health Certified Equipment Trading Corporation, which is based sa Quezon City. So yun, dati ako doon na nagtrabaho under the supervision of Engineer Giselle Cantevilla, our alumni din po ng Central Bicol State University of Agriculture. So yan, warmest greetings lang po sa ating College of Engineering and Food Science under the leadership of Dr. Um, Liza Visitacion and the chairperson, Engineer um, Lynette Alto. So yun, to proceed, I'm going to present to you and I hope you will lend your ears and time for the meantime para may discuss sa inyo yung basic principle ng ating precision irrigation system. And bukod dito, magdi-discuss din ako ng ating mga design software na ginagamit namin sa pagde-design ng ating mga system. So, yun. Before we go through the design phase, so let me discuss to you the basic principle or basic description ng ating mga automatic irrigation system. So, if you remember last year, I am here with the
initiative din ng grupo ni si Miss Jubel Visario. So we already tackled this topic, and I hope you earn knowledge from that. And sa discussion na to, I had added some of ang tawag doon, mga advanced design software natin. So dati yung ginagamit ko sa mga designs is more on AutoCAD, which is the basic um, software na ginagamit, which is siya yung pinaka sabihin nating parang root root software. So dun ako nagsimula before I go through the advanced designing. So first of all, so what is an automatic irrigation system? So simply, it is a system without human intervention. So artificial way of watering our plants, our gardens, our greenhouses, our landscape, our golf courses. So yun, automatic na siya, which kung ano yung na-program natin dun sa ating system, daily man yan, alternate per week. So, whichever the recommended watering ng ating mga plants, ay natin yan, mapoprogram natin through software, through controllers. So, sinasabi natin yung mga irrigation system natin, especially yung mga automatic, is our smart irrigation system. Kasi, yun nga, as I tackle a while ago, yung regarding sa mga automation natin, may mga controllers na tayo. May sensor na din tayo. Sila na yung nagbibigay sa controller na mag-command dun sa ating system na, hey, we are overwatered today, so give us water. So, yun. So, bali, pinoprogram natin siya dun sa ating system or yung sa ating controller para mag-initiate yung irrigation natin sa specific time na yan. So, versatile application, sinasabi natin siyang versatile kasi regardless ng areas, kung ano man yung kailangan na patubigan, as long as meron tayong didilan, for example, mga vegetable crop, high value crops, kaya niyang ma-cover yung largest area or bigger area depending on the capacity ng ating mga controllers. So, and also the pump station. So, yun ang pag-uusapan natin dito, yung mga irrigation controller, mga pump stations, everything about the irrigation system. So, pag-uusapan din natin yung water head, kung gaano kalakas yung tubig or yung water pressure. Kung maaalala nyo or mapapakinggan nyo yung mga water pressure na 40 PSI, 50 PSI, yun yung pag-uusapan natin dito. The next one is yung ating volume. Kung gaano kalaki yung tubig na kayang i-deliver ng ating pump. So, doon tayo magsisimula or yung magiging baseline natin kung paano tayo mag-design ng efficient and effective irrigation system. So, maybe I cannot discuss everything for this webinar, pero ang purpose lang naman ng ating discussion is to have an overview kung ano ba yung ating automatic irrigation system. Kasi before, sa course ng Bachelor of Agriculture Engineering, sa time namin, way back 2017, graduated 2017, honestly, hindi ko siya masyadong napokusan na tawag doon, na area ng ating pagiging professional. Kasi before, yung aking nasa isip is more on machinery, si agri-engineer is more on machinery. I never thought that time na meron palang ganitong industry na pwedeng pasukin si agricultural and bioscience engineer. Pero of my experiences na hindi mo siya ang tawag doon, hindi mo siya
matututunan or may expert ka sa isang bagay pag hindi mo talaga ginagawa. Although meron tayong mga, sabihin natin, breadcrumbs na mga knowledge, pero iba pa din pag nandun ka sa field. So, yun. So, water conservation benefits. So, ito yung ating target. To conserve water, even though sa Pilipinas, meron tayong rainy season, but dahil sa climate change, ito yung nagiging natin, challenges sa Pilipinas na even in the rainy season natin, may mga chances na walang tubig depending on the weather type sa area natin sa Pilipinas. So, water conservation benefits, so conserve water, reduce manual labor, minimize errors, adapt changing environmental conditions. So, kung iisipin natin yung labor natin ngayon is napakataas na yung labor natin. So, yun yung target natin na to lessen the labor ng ating mga system. Especially if it would compromise yung ating mga yield. So, yun. Yung target natin is to deliver the water demand within the day at a suffice or recommended water volume. So, yun. So, yung involvement ng ating wait lang. So, yung involvement natin sa system na to, there are three major target natin or focus ng ating system. Yung una-una, yung golf courses sa mga driving range. Kung nakakita na kayo niyan, all of the golf courses sa Pilipinas, mga firing range sa Pilipinas, gumagamit ng mga irrigation system. Pero yung mga emission devices na ginagamit dito is more larger larger emission devices bukod kung ito-compare natin sa landscape and agriculture. So, si landscape, kung makakita kayo ng mga landscape areas, pag sinabi natin landscape is more on mga, kung makikita natin sa mga malls, may mga parks dyan, makikita nyo dyan, meron tayong mga system dyan. Pero, it is not automatic na meron sila kasi one of the problems or challenges din ng mga landscape designers natin is yung investment dito. Kasi honestly, in my 3 years of experience dito, there are many problems that encounter especially sa investment. But looking to the future time or future natin, makikita natin yung conservation ng tubig sa bills natin, dun yung magkakaroon ng pagkakaiba natin. So, minsan kasi sa mindset ng Pilipino, tinitignan na natin yung initial investment. Kasi nga, additional cost. But we are not looking at the long-term process, long-term benefits ng mga system natin. So, as an irrigation designer or engineer, inaano namin siya, pinopromote namin itong mga irrigation system natin para ma-enhance natin yung mga mga pagdilig natin dito sa Pilipinas. So agriculture, since tayo ay mga agriculture and biosystems engineers, sa mga gardens natin, mga high value crops production areas, napakaganda nitong system natin na mailagay sa mga production. Kasi bakit? Unang-una, tipid tayo sa tubig. Pangalawa, mataas yung ating yield kasi nami-minimize natin yung overwatering or underwatering, which affects the yield, crop yield ng ating mga production area. So, yun. Dito nag-iikot-ikot yung mga systems natin. Diyan natin siya ginagamit or different industries ng system natin. So, for the basic components of the system,
You can see here in the presentation, meron tayong controller. This one of the rising brand sa irrigation industry is si Rainbird. Si Rainbird is a US product which is meron tayong tawag doon distributor sa Pilipinas, which is si All Certified Equipment Trading Corporation, which is doon ako galing before. So, yung focal person natin dyan is my previous supervisor and an alumnus of the school. So, yun. Meron din tayong rain sensor. Yung valves natin, ito, makikita nyo to. Ito, yung valves natin, iyan yung ating normally closed valves, which is connected dun sa ating mga pipe network. So, yung binanggit ko kanina, yung water source or irrigation tank, dito natin nilalagay yung ating pump to. So, meron siyang capacity na binabanggit ko din kanina, yung flow natin, yung Q, yung volume natin ng tubig, and then yung head or yung ating pressure. So, yun. Connected siya sa mga water lines natin, yung main line, lateral. If you remember the pipes that are using in irrigation or even sa mga residential natin, meron tayong mga ginagamit na PVC, PPR, HDPE. Those are the pipes that are being used in our system. So, kung familiar kayo, yung Medyat, 3/4, Dionat, Didos, Dutres, siya yung mga ginagamit natin for water line layouting. Yung valves, nabanggit ko kanina yung normally closed. So, basically, ito yung ating nag-shut off ng water lines para hindi siya gumana. What I mean, for example, ito is pressurized. Kung wala itong valve na to, yung sprinklers natin is continuous running lang siya. So, yung importance nito is to cut off the line for the meantime para hindi mag-delay or naka-time baseline siya. Kung anong nalagay natin na time of operation dito sa valve natin, tsaka lang siya mag-open and mag-ooperate yung ating sprinkler. So, tandaan, the sprinkler is driven by water pressure and water volume. So, wala ditong electricity. Pero, for communication signal, yung valve natin is dito magkakaroon tayo ng electrical need. Kasi this is a 24 volts na component na kailangan nyo ng electrical supply. So, low voltage siya. So, regardless naka-embed siya sa lupa, walang problema or hindi magkakaroon ng sabihin nating may makakuryente sa area. Kasi from this controller, meron tayong 220 to 240 volts na from the main line, it will go down through the step-down transformer to 24 volts na lang. So, ano man ang lalabas dito sa ating controller is pupunta dun sa mga valves natin para mag-initiate ng opening ng ating mga valves. So, yun. Si controller naman, dito natin siya ipoprogram kung kailan, kung gaano katagal, at yung frequency niya. Kung every twice a day, thrice a day. This controller is very, tawag doon, very flexible. So, kung ano man ang gusto mong ipagawa sa mga sprinklers mo, ito yung magiging main brain ng ating system. And also, yung water pala, yung pump natin, ito yung magiging heart. Kung may brain, may heart dapat. Ayan.
Meron tayong mga sprinklers, drip lines. Kung familiar kayo sa drip lines, this is a basically, ito yung mga um, low pressure irrigation system natin. So, mga patak-patak lang siya. So, this is directly delivered sa mga root system natin. So, nami-minimize natin yung water spillage or runoff sa mga system natin. So, yun. So, meron tayong iba't ibang type of irrigation. May sprinkler irrigation tayo. Unang-una na dyan is yung ating mga bubblers. Sa mga mataas yung high volume water demand na mga plants, ito yung ginagamit natin. Ano ba ito? Wala. High volume water demand, ito yung ginagamit natin for irrigation, especially sa mga trees natin, mga palms. Meron din tayong tinatawag na peak sprays. Ito naman is more on ginagamit sa mga lawn areas. Sa mga lawn areas natin, sa mga bahay, ito yung ginagamit. Just wanna, tawag doon, to share to you, meron akong in-install dito sa bahay namin just for, wala, para, para makita ko lang din na meron kami or may ma-install ako sa bahay para ma-appreciate yung kung anong ginagawa ko. So, even designing, you have to have um, experience para ma-deliver mo yung or ma-explain mo yung kailangan mong matutunan in terms of irrigation. So, meron din tayong mga rotors. Ito, ginagamit natin to sa mga driving range. Kung maaalala nyo, di ko lang sure may system dito sa Capitol, pero may driving range dyan, ang alam ko, sa Capitol. Maybe meron siyang system, pero as per my observation or knowledge, wala, di ko alam kung, di ako sure kung meron. Ayan. So, si rotor is long range sprinklers na kaya niyang mag-deliver up to 105 feet sa mga landscape areas natin. Itong mga peak spray natin, kaya niya lang hanggang 24 feet. 24, ito naman is 105 feet, yung maximum niya. Feet. Yun. Just for imagining the system, ganyan yung mga operation natin. So, drip lines irrigation, so ito naman is more on tawag doon, delivering water doon na mismo sa plants natin. So makikita nyo dito sa picture, meron tayong mga drip lines dito. Yan. Yan, drip lines yan. Itong brown is a drip line siya. Oh, sorry. Drip line siya na meron siyang inline emitter. Kung nakita nyo kanina sa guess the word na palaro ng or icebreaker ng ating organizer, yung mga emitters natin or drippers na nakalagay doon is already impact or ang tawag doon, incorporated sa mga tubo natin dito. So makikita nyo ito. Makikita nyo itong binilugan ko, ganyan yung operation niya. So trickle type drip irrigation siya. So may iba't iba tayong spacing nito. Mayroon tayong 12 inches, 18 inches, and 24, I think, if I'm mistaken. Yan. So, the third one is misting. So, makikita tayo ng mga misting irrigation sa mga greenhouses natin. I believe sa Central Bicol State University, meron tayong mga greenhouses. I don't know or I'm not familiar if meron tayong mga misters doon.
Kasi matagal-tagal na din akong hindi nakapunta ng school. So ito naman, ang purpose naman nito is this is an overhead irrigation naman. Purpose nito is to increase the relative humidity ng ating or yes, the relative humidity ng ating greenhouses para malimitahan yung build heat up sa ating mga greenhouses. So makikita nyo dito, mga overhead siya, yan, mister. Kadalasan tawag sa kanila yung mga emitters na is misters. So yun, very ano siya, very, anong tawag doon? Maliliit yung particles niya na nagbubuo ng parang mga mist talaga, na parang fog type na irrigation. If hindi pa kayo masyadong familiar dito. So yun, for the challenges in irrigation, so kaya nandito naman yung profession namin, yung expertise namin is to ano, to solve the challenges in irrigation in terms of irrigation. Unang-una diyan is yung waterways natin. Mataas yung water wastage natin pag ginagamit natin yung mga traditional way of irrigation. So yun. And then, may waterways din tayo. Siyempre, pag hindi pa naman time for irrigation, example, i-advance yung irrigation niya ng mga labor kasi may gagawin. So, hindi na siya ganun ka practical or tawag doon. Hindi na siya ganun ka parang dapat sa time na to, saka ka lang mag-irrigate. So, using the automation, magkakaroon tayo ng power para i-program yung irrigation schedules natin at a specific time without compromising yung ating um, challenges or yung ating mga water wastage sa ating area. So, syempre, sa crop stress, syempre, pag overwater tayo, underwater yung mga plants natin, kakaroon tayo ng crop stress. Syempre, sino ba naman, halimbawa, just like me, na hindi na kaya ng maghapon, sinong may stress, hindi may stress dyan. So, just like plants, so kailangan din nila ng enough or suffice water for a day. So, syempre, labor intensive, iniiwasan din natin yung pagre-require ng mga daming tao. Kasi yun nga, mataas yung number of labor natin, mas mataas yung expenses natin. And another one, sa panahon natin ngayon, yung labor is very, ano na siya, nagiging problem na siya kasi may mga taong di na ganun ka-engage sa mga ganitong activity. Nagdidilig, pero ewan ko. Pero yun yung nagiging dilemma din sa mga landscape areas natin. Especially nag-invest tayo sa mga plants, sa mga halaman natin. Pag wala tayong labor na nakuha, walang magdidilig, and magkakaroon ng crop stress, and eventually it will affect your yield. So, hindi natin yun pinapayagan na mangyari. Kaya, the need for automation is very critical and important. So, for the benefits, yun, to conserve water up to 50%. So, optimal crop yield, siyempre, kung sapat lang yung ating na-deliver na tubig, hindi siya ma-express. So, it will give you a crop yield at optimum. So, yun, hindi lang naman natin siya ini-engage or pinatrack lang sa water delivery. Siyempre, meron din tayong mga management, especially sa fertilizer. So, yung mga operation na yun is mas go hand in hand. Kasi kung tubig lang naman, walang fertilizer, wala din. So, yun. Cost reduction, syempre,
throughout the operation, mami-minimize natin yung volume of water na kinakailangan natin dun sa area. Kung ano lang yung ating dapat i-deliver for that day, for that area, yun lang ang maibibigay natin. And then, scalability, kung mataas or malaki yung ating area, kung iniisip natin yung mataas yung ating investment, we can scale down muna or kumuha muna tayo ng area kung saan meron tayong or kakasya yung ating initial budget. Saka na lang natin siya expand. Kasi pwede naman siya or ginagawa naman siya para lang makapag-put up tayo ng system within our production area, mga landscape natin, para hindi na natin siya poproblemahin throughout the time. So yun, as I mentioned a while ago, the challenges and consideration, unang-una, meron tayong cost, initial cost. So, mataas yung cost natin dito. Kung gaano ka sophisticated yung ating mga system, mas mataas din yung ating cost dito. Pero for farmers level, yung cost natin, pwede natin siyang i-lower down or sabi ko nga kanina, scalability. We have to put on a strategy kung paano natin siya i-lower down or sabihin natin kakayanin ng ating mga farmers. So, maintenance needs. So, syempre, this is a high-tech technology. Kailangan natin ng maintenance din. So, for example, meron tayong weekly monitoring sa mga system natin kasi hindi natin maiiwasan yung pagkaroon ng mga problems, especially sa leakage na affected ng mga natural intervention. For example, may mga aso sa area, yung mga exposed drip lines natin, yung nakita nyo kanina. I experienced that before sa BGC, may project kami kasi before, na every week na monitoring ko kasi meron kami doon na sinet up na project. Every week na pagpunta ko doon, panay ngat-ngat panay butas yung aming system doon, yung drip lines. Kaya, yun ang nagiging kailangan din siyang matutukan, especially yung mga exposed, para ma-minimize yung maintenance cost natin. Kaya kailangan din ng technical know-how yung may maintenance. Although na solusyonan naman siya that time. Pero yun lang mga experience ko before na learning ko din sa ngayon. So, connectivity challenges, syempre yung mga controllers natin is yung dependent siya sa electrical connectivity. Meron din si controller natin ng mga Wi-Fi ready na parang kit para ma-operate mo siya through your phone. So, ito yung magiging challenges natin. So, water source connectivity, mga electrical, and also yung Wi-Fi natin. Kung gusto mo siyang ma-monitor kahit wala ka sa site. So, yun ginawa namin before. Meron si Rainbird na monitoring website para makita mo kung halimbawa yung specific zone, specific area, mataas yung flow sa expected flow na nilagay natin sa system. So, technically, yung mataas na flow na yon is possible for leakage. O kung underwater naman, or under the flow ng natin, yung na input na required flow, for example, may 10 GPM tayo, yung threshold kasi natin doon is 70%. Pag bumaba siya 70% below, mag-a-alarm yung ating mga controllers. So, mag-detect siya, may email sa'yo. So, yun yung mga advances ng
mga system. So, yon user knowledge requirement. So, syempre, before putting up the system, we have to know or we have to give knowledge or training sa mga gagamit ng system. Kasi without knowledge ng system natin, it will affect din yung operation natin. So, meron ba, I think mga 1 to 2 person ganun, na may alam ng system natin. Pero sa experience ko ngayon, since more on the design phase lang kami, so, yun, nasa discretion ng contractor. Since yung mga projects namin is more on overseas, UK, sa Middle East, so yun. Yung company namin is more on delivering or giving the services through design and consultation. So, sa akin naman, sa part ko naman, is more on the design phase ang ginagawa ko. So, advantages and features. So, since na ibigay na natin yung better system sa mga clients natin, so we expect and the future scope ng mga system natin is to be precise. Precise in terms of amount of water for that day, the water demand for that day. So, we are very confident na yung amount of water na deliver natin is right amount at the right time at the right area. Yun. So, the scalability, so, yung binabanggit ko kanina na investment dependent tayo, yung mga matataas yung investment sa pag-put up ng mga system na to is ipapalog natin dun sa pagiging scalability. So, mag-add-ons na lang tayo sa mga system natin in case na hindi pa kaya ng client na i-full automate or fully irrigated yung ating system natin or yung area natin. So, remote management. So, as I mentioned a while ago, yung control system natin on monitoring, you can monitor it kahit wala ka sa site. Kung, halimbawa, umalis ka, nandito ako sa Bicol, and then yung area natin is nasa BGC, pwede ko siyang i-monitor basta may tao lang dun sa site na gagawa. Example, mataas yung flow. Magsabi na lang ako, kindly check this area kasi mataas yung flow. Mababa yung flow, hindi nagdilag yung area na to. So, kindly check. So, yan. Ganun na lang. You can do it remotely with a minimal supervision. Basta maalam lang yung gagawa. So, yun. That's for the irrigation system part. For the basic principle of irrigation system part. I hope you allow yourself na may natutunan dun sa aking diniscuss for the first part. I believe this is not the end of our discussion sa mga irrigation system. Pero I hope